Hello YouTube and Facebook. Good evening, good evening. Ngayon ay 11 o'clock na. So ngayon ano bang gagawin ko? Gusto kong i-share sa inyo ang gagawin ko. Ang gagawin natin ngayon ay kailangan na nating mag-devotion. Ano ba yung devotion? So ang pagde-devotion mga ka-relax, ito yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. So ang ginagawa namin ay 2 chapters a day. Isa sa araw at isa sa gabi. Sa bawat chapter ay pipili tayo ng isang verse, tapos susulat natin yon sa notebook or sa journal mo ngayon, tapos isusulat mo kung ano yung message para sa iyo na galing sa Diyos na sa pamamagitan ng verse or chapter na binasa mo. So ganun yung pagde-devotion. Ito ay mahalaga sa bawat isa sa atin sapagkat ito ay magpapatunay sa ating relationship sa Diyos. Higit sa lahat, ito ay inuutos din sa atin. Alam nyo, mababasa natin sa Joshua 1 verse 8 ay sinabi ng Diyos kay Joshua na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos sa umaga at gabi. Bakit? Para ikaw ay magtagumpay sa lahat ng lakad mo, ikaw ay magtatagumpay at pagyayamanin ka ng Diyos. So mahalaga pala ang salita ng Diyos sa buhay natin, sa bawat araw. Napakahalaga sa bawat araw kasi sa bawat araw may mga lakad tayo, may mga transactions tayo, may mga trabaho tayo. So para maganda yung araw natin, maganda ay inuuna natin ang salita ng Diyos. Ganon din sa gabi. Bago tayo matulog, ay hinuhuli natin ang salita ng Diyos bago pumikit ang ating mga mata. So ito ay inuutos ng Diyos hindi para pahirapan tayo, kundi para tayo ay magtagumpay, para yung alituntunin ng Diyos ay madala natin sa ating buhay. Pagka kasama mo ang salita ng Diyos sa bawat araw sa buhay mo, ay kasama mo na rin ang Diyos. Di ba? Sabi sa John 1 pataas ay ang salita ay naging tao at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay naroon na ang salita, no? So yun, maraming nakalagay doon sa John 1 pataas tungkol sa salita ng Diyos. So ibig sabihin, ang salita pala ng Diyos ay Diyos. So kapag kasama mo ang salita ng Diyos sa bawat araw sa buhay mo, ay kasama mo ang Diyos. Kaya hindi ka mainitin ng ulo, guided ka ng Holy Spirit, kaya hindi ka nagkakamali sa mga decision mo dahil sinasamahan ka ng Holy Spirit. Meron kang wisdom na hindi katulad ng mga pangkaraniwang tao na hindi sila guided ng salita ng Panginoon. So, ganun kahalaga ang devotion. So, maganda i-require natin yung sarili natin na magsimula na mag-devotion kung hindi mo pa ito nasusubukan. So, iba ang dating sa isang tao kapag ginagawa mo ito sa bawat araw. Kung kasama ito sa daily routine mo, ay napakahalaga nito, napakaganda, masarap sa pakiramdam sapagkat kakaroon ka ng confidence sa lahat ng gagawin mo. Siyempre, kasama mo ang Diyos, di ba? Magkakaroon ka ng lakas ng loob, hindi ka mahihiya sapagkat kasama mo ang Diyos, kasama mo ang Kanyang salita. Kapag sinabing salita ng Diyos, wag mong kakalimutan, may promise yan. Kung mayroong warning, mayroong promise yan. So, kaya mahalaga na guided tayo ng salita ng Diyos kasi hindi ka mapapahamak, di ba? Pag alam mo ang warning, hindi ka mapapahamak. Bakit may warning? Para hindi ka mapahamak, di ba? Pag hindi mo alam yung warning, ay pwede kang mamatay, di ba? Halimbawa, napunta ka sa isang delikadong lugar, hindi mo nabasa yung warning na nakasulat. Delikado pala yung napuntahan, pwede kang mamatay. So, ganun din. Pag tayo ay hindi natin alam yung warning ng Diyos, no? Siyempre may promise, meron ding warning. Pag hindi natin alam ang warning na yan, ay pwede tayong mapahamak. So, kaya ganun kahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. So, eto na, mag-start na ako. Alam nyo, karagdagan pa. Sa pagde-devotion, maganda rin, siyempre, samahan mo ng prayer, no? Para guided ka talaga ng Holy Spirit, maunawaan mo ang salita ng Diyos. Mag-pray ka, salamat ka sa Diyos, no? At humingi ka ng karunungan para maunawaan mo ang hiwaga ng Kanyang salita. So yun, maganda yung sinasamahan natin ng prayer, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Maganda ring samahan ng pagpupuri at pagpapasalamat.
Kaya kung ikaw ay musician, ay pwede mong awitan ang Panginoon or tugtugan ang Panginoon ng may pasasalamat at pagsamba. So, kung hindi ka naman marunong sa instrument, pwede kang kumanta a cappella, di ba? So, i-worship mo lang si Lord. Pasalamatan mo lang si Lord. So, yan mga ka-relax ang devotion. Sa mga hindi nakakaunawa, ano ba yung ginagawa sa devotion? So, yun yung mga binanggit ko. So, yun ay ito ay isang paraan para ikaw ay magkaroon ng isang malalim at matibay na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo at sa gabay ng kanyang banal na Espiritu. So, yun mga ka-relax, gabing-gabi na, hating gabi na, tulog na si Mrs. At tulog na rin yung pusa namin na dalawa. So, yan mga ka-relax, dito ako nagde-devotion sa pansamantalang studio. God bless you mga ka-relax. Nawa ay na-inspired kayo na mag-start, na mag-devotion. At hindi lang ako ang matutuwa. Higit sa lahat, matutuwa ang Diyos natin. Diba? Matutuwa ang Diyos natin na sa langit. Dahil lumalapit ka sa Kanya sa magitan ng pagde-devotion. So, sana na-inspired kayo, sana nagkaroon kayo ng idea para magsimula, mag-devotion. No? Maraming salamat sa panunood ng video na to. Please subscribe and support my channel. Maraming salamat mga ka-relax. Be safe. God bless you. And good night.